Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Matandang Lost ay nagsalita at sinabi sa mga mangkukulam na elf. Makinig na muna kayong lahat, sabi ni Matandang Lost. Nang marinig ito ng mga mangkukulam na elf, sila ay napatingin sa harapan ng pinto ng silid pagawaan. At nakita nila si Matandang Lost. At nang mapansin ni Matandang Lost na tumigil muna sa paggawa ng mga elixir at mga gamot ang mga mangkukulam na elf. Si Matandang Lost ay nagsalita at sinabi, "Hindi ko muna kayo masasamahan na gumawa ng mga elixir at gamot ngayon araw. Dahil ako at si Master Ken ay magtutungo sa kanyang kaharian. May mga mahalaga lang kami dapat isaayos sa imperyo at kaharian natin mga elf. Kaya kahit ako ay hindi nyo kasama, gawin nyo ng mabuti ang inyong mga gawain. Babalik din agad kami dito kapag natapos namin agad ang mga dapat isaayos sa imperyo at kaharian. Maaasahan ko ba ang inyong kooperasyon lahat?" Sabi ni Matandang Lost. Nang marinig ito ng mga mangkukulam na elf, sila ay sumagot at sinabi, "Masusunod Matandang Lost, kami na muna ang bahala dito. Mukhang mahalaga nga ang gagawin nyo nila Master Ken sa imperyo ng ating lahing elf at sa kanyang kaharian. Aalis na ba kayo ngayon?" Sabi ng isa sa mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Matandang Lost, ito ay nagsalita at sinabi, "Oo, ngayon na kami tutungo sa kaharian ni Master Ken. At salamat sa inyong lahat. Maiwan ko na muna kayo dito." Sabi ni Matandang Lost, at agad-agad itong lumabas ng silid pagawaan. At si Matandang Lost ay dumiretso palabas ng lungsod. At sila Sophie at Master Ken ay nakalabas na ng lungsod. Nakikita ng mga kasundaluhan sila Master Ken at si Sophie. At ang mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng lungsod ay naglakad patungo kila Sophie at Master Ken. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Kayo pala Haring Ken at Miss Sophie. Magandang umaga sa inyo Haring Ken." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng lungsod. Nang marinig ito nila Master Ken at Sophie, si Sophie ay ngumiti lamang at si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Tulad ng sinabi ko sa inyo kagabi, ako ay magtutungo muna sa ating imperyo at aking kaharian. Ang mga binilin ko sa inyo kagabi ay huwag kalimutan. Magbantay kayo ng husto dito habang wala kami. At sabihin mo din ang iba mong mga kasamahan na kapag dumating at bumalik si General Oliver dito sa lungsod ng mga mangkukulam na elf, ay magtungo siya sa aking kaharian. Maliwanag ba?" Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, ang isa sa mga kasundaluhan ay muling nagsalita at sinabi, "Masusunod Haring Ken, mag-iingat kayo sa pagbalik sa iyong kaharian. Magsasama ba kayo ng iilang mga kasundaluhan pabalik sa inyong kaharian Haring Ken?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganun. At sa pagtungo namin sa aking kaharian, hindi ko na kailangan pa magsama ng iilang mga kasundaluhan pabalik roon. Magbantay na lang kayo ng husto dito habang wala ako." Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay yumoko at sinabi, "Kung ganun Haring Ken, kami ay babalik na sa pagbabante. Muli mag-iingat kayo sa pagbabalik sa ating imperyo at iyong kaharian." Sabi ng mga kasundaluhan, at sila ay naglakad pabalik sa kanilang pwesto. At maya-maya, si Matandang Lost ay nakalabas na din ng lungsod.
At nakikita niya ang figure nila Sophie at Master Ken na nakatayo sa labas ng gate. At si Matandang Loss ay mabilis na naglakad patungo kila Master Ken at Sophie, at si Matandang Loss ay ngumiti at sinabi, "Master Ken at Sophie, maaari na tayong umalis," sabi ni Matandang Loss. Nang marinig ito nila Master Ken at Sophie, sila ay napatingin sa kanilang likuran. At si Sophie ay agad-agad na humawak sa braso ni Matandang Loss at sinabi, "Kung ganun Lola at Master Ken tayo na," sabi ni Sophie. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay ngumiti at sinabi, "Okay na ba ang lahat sa silid pagawaan Loss?" sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Matandang Loss, ito ay nagsalita at sinabi, "Oo Master Ken, nabilinan ko na ang aking mga kalahing mangkukulam kung ano ang dapat nilang gawin. At sinabi ko na din sa kanilang lahat na tayo ay aalis muna sa lungsod namin at tutungo tayo sa iyong kaharian. Kaya maaari na tayong umalis ngayon. Dahil ang bata na ito ay kanina pa tayo minamadali," sabi ni Matandang Loss habang hinawakan niya ang ulo ni Sophie nang nakangiti. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun, tayo na magtungo sa aking kaharian upang makakain na ng masarap na pagkain ang batang ito," sabi ni Master Ken habang tumatawa. Haha. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay bumitaw sa pagkakahawak sa braso ni Matandang Loss at sinabi, "Hindi na ako bata Lola at Master Ken. Masaya lang ako na makakabalik ulit ako sa kaharian ng ating lahing elf. At makita si Miss Yui. Bahala nga kayo dyan," sabi ni Sophie at ito ay umangat na sa hangin at lumipad. At sila Matandang Loss at Master Ken ay nagkatinginan at ang dalawang matanda ay tumawa. Hahaha. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Ang apo mo talaga Loss," sabi ni Master Ken. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Tayo na nga sumunod na tayo sa kanya." At si Matandang Loss ay umangat na din sa hangin at ito ay lumipad na din. At ganun din si Master Ken. At ang tatlo ay masayang lumipad pabalik ng imperyo at kaharian ng lahing elf. Samantala sa mundo ng mga tao. Sa South Cloud Continent, sila Queen Zilong, General Tob, General Very, at Boyet ay main team na kumain sa tahanan na pinahanda ni Queen Zilong kay General Very para kay Boyet at sa pamilya nito. At sa labas ng tahanan sa loob ng imperyo ng South Cloud, si Pinunong General Jade at isa sa mga kasundaluhan na sumando sa kanya ay nakarating na sa labas ng tahanan kung nasaan sila Queen Zilong ngayon. Nang makita ng mga kasundaluhan na nasa labas ng tahanan si Pinunong General Jade, ang mga kasundaluhan ay agad-agad na yumoko at sinabi, "Magandang umaga sa inyo Pinunong General Jade." Nang marinig ito ni Pinunong General Jade, ito ay nagsalita at sinabi, "Nasa loob ba ng tahanan ito sila Empress Queen Zilong?" sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nasa labas ng tahanan, sila ay tumugon at sinabi, "Tama kayo Pinunong General Jade. Sila General Very, General Tob at si Empress Queen Zilong ay nasa loob ng tahanan na ito. Kanina pa kayo hinahantay ni Empress Queen Zilong," sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade, ito ay hindi umimik at agad-agad na naglakad patungo sa pinto ng tahanan. At sa pagdating nito sa pinto, ito ay kumatok ng ilang katok at sinabi, "Kamahalan Empress Queen Zilong, ako ito si Pinunong General Jade." At sa loob ng marinig ito ng lahat na sila Boyet, General Very, General Tob at si Queen Zilong, sila ay napatingin sa pinto. At si Pinunong General Jade ay dahan-dahan binuksan ang pinto ng tahanan ni Boyet. Sa pagbukas ng pinto ni Pinunong General Jade, ito ay dahan-dahan pumasok sa loob. Nang makita ng lahat si Pinunong General Jade, sila General Very, General Tob ay agad-agad na tumayo at sinabi, "Magandang umaga Pinunong General Jade," sabi ng dalawang general. At si Pinunong General Jade ay iniangat niya lang ang kanyang isang kamay upang paupuin ulit sila General Very at General Tob. Nang makita nila General Very at General Tob ang pagsenyas ni Pinunong General Jade, agad-agad silang bumalik sa pagkakaupo. At si Pinunong General Jade ay dahan-dahan naglakad patungo sa lamesa. Sa pagdating nito sa lamesa, agad-agad itong yumoko at sinabi, "Kamahalan Empress Queen Zilong, pinatawag niyo daw ako," sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi, "Oo Pinunong General Jade, kanina pa kita hinahantay."
May mahalaga akong sasabihin sa inyong tatlo. Ngunit, umupo ka muna at sumabay ka na muna sa amin kumain. Mamaya ko sasabihin sa iyo ang aking mga nais sabihin at dapat niyong gawin. Sa ngayon, kumain na muna tayo, ako ay nakakaramdam pere ng gutom. Ayoko muna mastorbo ang pagkain ko. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi. Nauunawaan ko Empress Queen Zilong. Salamat sa iyong kabutihan Empress Queen Zilong. At sa masarap na pagkain na nakahain sa hapagkainan. At naglakad si Pinunong General Jade at tumungo sa bakanteng pwesto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!